Magandang umaga mga kaibigan. Ngayon po ay araw po ng Lunes. Good morning po sa inyong lahat at magandang umaga po. 9:02 May 3rd, 2021. Yan, nako. May na ho tayo. Biruin nyo ho yun, ano. Konting-konti na lang po talaga ang bilis ho ng panahon. Oops, 2 weeks from now, Mother's Day. Yan ho. Kaya nais ko pong batiin lahat po ng nanay. Nako, ini-invite ko po kayo sa isang maganda, masayang celebration po ng ating pong Mother's Day. Ano ho. So, para po sa month ng May ay yan po ang ating big event, right? So again, good morning po sa inyong lahat at magandang araw po. Ngayon po ay araw po ng Lunes and I hope na kayo po ay nagkaroon po ng napaka-blessed na worship celebration kahapon sa inyo po mga churches. Ano ho, kami ho, we did have a wonderful time with the Lord at fellowship po sa isa't isa. So good morning po at maganda po ang umaga. It's a blessed day today. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating pong mga kasamahan. Una, Sister Ching, magandang umaga dyan sa inyo sa Canada. Good morning. Sister Francia, good morning po. Dyan naman sa San Diego. Sister Mildred, good morning. Thank you for watching. Brother Bong, happy Monday. Good morning dyan sa San Francisco. Maritz Calimera, yan, mula po sa Cyprus. Magandang gabi dyan sa inyong lahat. 1 week, 1 week na lang nga pala. The second, more than a week, yan ho, ang Mother's Day na po. Dahil second Sunday po yan. Okay, tama nga ba? Second Sunday, 1 week na nga lang. Mahigit. Sa tama. Brother Glenn, magandang umaga dyan sa Pasay. Thank you for watching. Ganun din kay Pam. Ingat lang sa pagmumotor and God bless you po. Sister Cory, good morning. Magandang umaga dyan sa Chino. Good morning sa inyo. Thank you for watching. Yan, May 9. Yan, Mother's Day. Exactly. Good morning po. Sa Sunday na ang Mother's Day. Oo nga pala, sa Sunday na. First Sunday nga pala ng May kahapon. Ay, talaga naman. Masyado akong absent-minded. So, good morning po. Yan. Mula sa aking may bahay. Mula naman kay Maritz. Magandang umaga. Yan ang gusto kong bati. Lapit na ang Pasko. Brother Buboy, good morning. And thank you for watching. Magandang gabi dyan sa India. At kapatid, ingat lang palagi at hindi maganda ang sitwasyon talaga ng India. I'm praying for your safety, okay? God bless you, kapatid. Thank you for sharing. Mother's Day is this coming Sunday. Yan, okay. Nako, sorry ho ha, nalito ho si Pastor. Good morning po dyan sa US, sir. Watching from Abu Dhabi, UAE. Good evening po rito. Oy, Brother Romel Corpus. Magandang umaga dyan. Magandang gabi dyan. At salamat po. Mula po yan sa United Arab Emirates. Yan po. UAE po. Thank you po sa Abu Dhabi. Yan. Sister Nilda, magandang umaga dyan. Ako, good morning at thank you for watching. Ganun din Brother Art, Sister Juliet, good morning po Pastor at sa lahat ng ating mga kapatid. Yan. Ay, alam ko yung batang yan, Brother Oli. Anyo nga sa'yo! Korea, yan. Magandang umaga and thank you for watching. At yeps, makakaasa ka, Brother Buboy, at ganun pa man, mag-ingat pa rin, okay? Talaga naman ito pong COVID na to, marami pong pinipinsala. So again, magandang araw po, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Salamat po sa pag-iingat niya sa atin. Salamat po sa pagpapala. Salamat po sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tunay po na napakatapat po ng ating Panginoon Diyos. Okay? So, Ate Tina, magandang gabi po dyan sa Mandaluyong. Sister Madonna, good morning. Thank you for watching. Kamusta kayong lahat dyan? Pati sa yung young man.
I'm praying for you and thank you sa patuloy na panonood. God bless you po. Maribik, good morning dyan, Bek. Magandang araw ng Lunes. At ngayon pong araw po ng Lunes ay mag-uumpisa po tayo sa ating pong devotional Bible study. Amen po. At purihin po ang Panginoon Diyos. So, by the way, don't forget, mamaya pong gabi, wag niyo pong kalilimutan. Ako, maganda po ang line-up po ng mga questions po natin. Very, very interesting. At hindi lang po yun. At talaga pong importanteng ma-establish po sa pangunawa, sa pagkaintindi ng mga Kristiyano yung mga tanong po mamayang gabi. So mamaya po yan, 7:30 Q&A with Pastor Ron, ay inaasahan ko po kayong nandiyan dyan kayo mamaya. Okay? So God bless you po. Brother Molly, magandang umaga dyan sa Seattle. Yan. One of these days, Brad, inaayos ko lang yung schedule ko, pupuntahan kita dyan. At sasama si Brother Bong, yan, tatlo tayo. 3 Stooges tayong tatlo dyan. Naalala ko yung biyahe natin, 1999, doon sa Yosemite. Yun, doon tayo nagkaroon ng magandang overnight din, fellowship. So, ulitin natin yan. Repeat performance yan, mga ganyang fellowship. So, okay po, ngayon po umaga, bago po ang lahat, siguro po ay dumako muna po tayo sa Panginoon sa panalangin, okay? At ilapit po natin sa Panginoon ang ating pong pag-uumpisa. Yan, sasama daw si Brother Bong. Kaya ihanda mo na, Brad, yung ating kwarto dyan, yung ating tutulugan dyan, malapit yun. At i-schedule. Pag-usapan namin ni Brother Bong kung paano namin maaayos yung schedule namin, okay? So, Ate Paz, magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Good morning po. Kamusta po sa lahat, sa mga bata, kay Pastor Joe. At regards po sa ating pong mga ka-churchmates po dyan. Magandang umaga and thank you for watching. So, dumako po tayo sa Panginoon sa panalangin. Let's bow our heads in prayer. Panginoon Diyos, aming Ama, maraming salamat pong muli sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa magdamag na kapahingahan po ng aming mga pisikal na katawan. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa buong nagdaang sanlinggo. Thank you, Lord, sa provision, sa aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat po. At ngayon po ay magpapaumpisa po kaming harapin ang buong sanlinggo. At salamat po sa katiyakan sa aming mga puso, sa aming kaisipan na nandiyan ka po na nagmamalasakit sa amin. Thank you, God. Thank you for Jesus. Thank you for the sweet Holy Spirit, Lord. And again, Father, this morning we just want to offer to you our praises, our thanksgiving, our worship. And we just want to acknowledge, we just want to declare that you are God and we are your people, that you are our Savior, and forever we will worship you, Lord. We will serve you. Thank you so much, God. Thank you for your unconditional love. Thank you, Lord, for your mercy. It is new every day, Lord. Thank you for your grace. Thank you, Lord, for the patience, Lord, that you are so patient in dealing with us, Lord. Thank you, Lord, for being so gracious and loving. Salamat po, Panginoon Diyos. At muli po sa umagang ito, I just want to thank you, Lord, for a wonderful worship experience yesterday. At alam ko po na lahat po ng aking pong mga kapatiran sa pananampalataya ay kinatagpo mo, Panginoon, at binigyan mo ng isang mapagpalang pagsamba kahapon. Thank you, Lord, sa fellowship ng mga kapatid, Panginoon, the brethren in Christ, the brothers and sisters in Christ. Thank you, Lord, because we're learning to support each other, to pray for each other, to love each other, to accept each other. And you designed it that way, Lord. One big family. And what binds us is the love of Jesus, the grace that we are enjoying because of what He did at the cross of Calvary. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. At muli po, Ama, sa umagang ito, ay dalangin ko po na patuloy po kayong kumilos at samahan ang buhay ng bawat isa. Help us to learn more and to put it into practice, Father. Help us to grow in our Christian faith, Lord. At hayaan mo po na yung buhay namin, Panginoon, ay makita po ang Panginoong Hesukristo. That our lives will be a good testimony, that our lives will shine
for the glory of the Father in heaven. Na sa pamamagitan ng buhay namin, Panginoon, marami pang mga tao ang mapalapit sa iyo, makakilala sa iyo. Muli po, Ama, sa umagang ito ay tinataas ko po sa panalangin, lalo na po yung pong mga bansa na sobra po ang devastation ng COVID, Lord. Una na nga po rito ang India, Panginoon Diyos. Ingatan mo sila doon, Panginoon. Mahabag po kayo, Panginoon. Katulad sa Pilipinas, Panginoon Diyos. Katulad po ng Old Testament time, Lord, sinasaway mo yung angel of death, Lord, in devastating the people, Lord. Lord, sana po, yun po ang mangyari sa ngayon. We come in the name of Jesus, Lord. At hayaan mo po na maging wake-up call ito para sa aming mga Kristiyano, Panginoon Diyos, na ito pong virus na ito pong COVID-19, Lord, binago niya ang buong mundo, Panginoon Diyos. Yung pong security na akala ng marami ay yun ang kasiguruhan nila, sira lahat, Panginoon. It's not the economy, it's not the government, it's not the wealth of the nation, it's not what we have, it's not our skills. Lord, true security can only be found in you, Panginoon Diyos. Kayo ang tiyak na seguridad, Panginoon. And sana po maging wake-up call dito sa amin na we hold loosely kung ano man yung nandito sa mundo. Because we know that we are just passing by. Ang tunay na buhay, ang tunay na biyaya at pagpapala, ang tunay na kasaganahan, ang tunay na kasiyahan ay sa iyo lamang masusumpungan. Help us to set our affection on things above. Yun po yung encouragement sa amin ni Paul, Panginoon, sa Book of Colossians. So again, Lord, I pray, Lord, kayo po ang mag-ingat sa mga anak mo. I pray, Lord, thank you doon po sa mga good news about those who are recovering from COVID, Lord. Sa mga pastor na pinagpipray namin, kasama, kakilala, kaibigan. Somehow, Lord, na ngayon po ay nagpapalakas na po sila. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa tulong, salamat sa milagro, salamat po sa biyaya at pagpapala. Salamat po sa mga taong ginamit mo para masustain yung mga pangangailangang pinansyal. Thank you, Lord. Lord, I pray, may mga prayer requests po concerning for those who are going through depression. Lord, in the name of Jesus, I pray. Magpadala ka ng mga tao na makakapag-minister sa kanila, Panginoon. Because peace can only be found in Jesus, Lord. So, Panginoon Diyos, payapain mo ang puso ng mga taong yan, Panginoon. Ito pong, minsan po, Panginoon, marami po ang hindi po naiintindihan minsan, Panginoon, na yung pong mental illness, Panginoon Diyos, Lord, it's something that we need to take seriously, Father. And I know, Lord, na ang unang-unang sagot po diyan ay kayo, Panginoon Diyos. I pray yung professional help na maaaring maging instrumento mo, Lord. You connect people, Lord. You send people, Lord, to help them, to encourage them, Lord. The body of Christ, the church. Lord, kayo po ang magpadala, Panginoon Diyos. Kayo po ang kumilos. Intervene, Father. Have mercy. I pray for those people, Lord. I don't mention their names, but I thank God because we have a God who knows us by name. Kilala mo po sila, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po sila, Ama. Lord, I pray doon po sa may mga pangangailangang pinansyal, nangangailangan ng trabaho. Lord, be the one to open opportunities for them. Give them your favor that they will find favor, Lord, in the eyes of the people around them, Lord. Give them the right words na sasabihin kung sila man ay i-interviewin, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-provide ng tulong at pangangailangan sa pangangailangan ng mga anak mo. Maraming salamat po, Panginoon, because everything we can bring to you in prayers and be confident and be assured of that you hear us, Lord. And help is coming because you care for us. Thank you, Father. Salamat po sa umagang ito. Minsan pa, i-encourage mo kami, pagpalain mo kami, kausapin mo kami. We commit everything to you, Father. For all this we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Okay, maraming salamat po. Thank you po. At purihin po ang Panginoon Diyos sa magandang umaga na ibinigay niya po
sa atin po. Ano ho? So again, ngayon po ay batiin pa ho natin. Sino pa ho? Sister Marita mula sa Vegas. Magandang umaga. Thank you for watching. Uy, ang aking pamangkin, good morning, Bige. Yan, si Abby. Yan, thank you for watching. Kamusta kayo dyan, ha? Ready na po yung 2 rooms, Pastor. Ayos, Brother Bolly. Thank you, thank you. Pastor, nako, good morning sa iyo and thank you for watching. Pastor Jojo, yan po, dito po siya sa may Valley, sa may San Fernando, ang church po nila. Brother Sunny, magandang umaga. Ate Julie, good morning po. Thank you po sa panonood. Sister Banji, mula naman dyan sa Maryland. Good morning. Kamusta kay paring Tagumpay? Thank you for watching. Yes, Lord. Amen. Sister Mildred and Sister Ching. Amen. Salamat po sa Panginoon Diyos. Alam niyo po, umpisahan po natin. Amen po. Ang buhay po natin nahahati sa 3. Dito sa lupa, Dito sa lupa. Past, present, future. Yun po yung hati ng buhay po natin. Lahat po tayo dyan. Wala akong exempted dyan. Lahat po tayo may past, may present, at may future. Ang Panginoon Diyos, wala ho siya nun. Labas ho siya dun. Kasi He is not, He is not subject to time. He is the creator of time. He is beyond time. Siya ho ang may gawa nun. Hindi ho siya subject doon sa time. Hindi siya sumusunod sa time. Nako niyo po, tayo lang hong tao, kaya may limitasyon ho tayo di ba? So, He is from eternity to eternity. Yan. Everlasting. Infinity. Yan ho. Ang Panginoon Diyos. Okay, so ngayon gusto ko pong maintindihan po natin yon, yung past, present, and future. Importante pong maliwanag po sa isip natin yan bilang mga tao, lalo na po in relation po sa ating pong kaligtasan. Lahat po may contribution po lahat yan. Connected po sa isa't isa. No? Sabi nga po ng Bible po, isa sa mga description po ng Bible, sa tao po na hindi nakakaunawa ng ganyan, fool, di ba? Mangmang. No? Sino ba yung mga mangmang? Ang mangmang po ganito. Those people who live as if the past and the future and the present is not connected with each other. Naku, talagang masasayang ang buhay. Naku, maraming pagkakamaling mangyayari. We have to understand that, na hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalay niya, magkakadugtong niya, magkakasama yan. So, ngayon pong magayon po yung gusto nating pansinin po. So, Titus chapter 2. Yan. Maganda po ito yung Titus chapter 2. Advice po ito ni Apostle Paul kay Titus. Ano po to? Batang pastor, nag-uumpisa. At binigyan niya po ng guidelines kung ano ang mga dapat niyang maalala. So, this is a good book na pwede niyo pong basahin. Maiksi lang po, meron kayong sense of accomplishment. Masasabi niyo, uy, natapos ko yung book ng Bible. Anong book? Titus. Di ba? At least may masasabi kang natapos. Kasi yung iba ho hanggang ngayon, yung talon-talon po, I'm saying at least binabasa mo. Pero how about making it a goal na i-goal mo na, Lord, gusto ko pong matapos yung Bible from cover to cover. Gusto kong mabasa yun. Mula Genesis hanggang dun sa Revelation. Pwede mong basahin yan nung sunod-sunod. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pwedeng ganon. Pwede rin naman na okay, Lord, umpisahan ko, basahin ko muna yung Book of Titus, maiksi. Okay, natapos ko na. Susunod ko naman, basahin ko naman yung Book of John. Oops, at least may natatapos ka, na-check mo na. I've done this, na natapos ko yung isang book, o 2 books, o 3 books, di ba? Just make it a goal na itong lifetime na to, itong buhay nating ito, na Lord, masasabi ko, Lord, thank you, Lord. At least may idea ako na yung buong Bible, yung istorya, di ba? At ang daming good translation that you can choose na gamitin, So, minsan nga, hindi mo na nga kailangan ng pera Dati ho noon, mahirap pa. 30 years ago, 40 years ago, dahil mahal. Ngayon nasa cellphone mo na, da-download mo na lang. Ang dami pang translation. So, wala nang excuse ang tao para hindi basahin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung sabi mo gano'n, Pastor, busy ako, pambira. Bumabiyahe ka, di ba? O di sa sasakyan mo, imbis na tugtog, i-play mo yung Bible, may magbabasa para sa'yo. Yun po yung sinasabi ko. Walang dahilan para hindi basahin, para hindi ka ma-expose, para hindi ka
magkaroon ng idea ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po? Okay. So, Titus chapter 2, verse 11 po, umpisahan po natin. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world. Oh, ang pangit ng description sa mundo, no? Kahapon po, topic po namin yan, di ba? The voice of the world. Tapos, the voice of the devil, the voice of the flesh, the unholy alliance. Kaya ang title ho ng message po kahapon, Look Who's Talking! Di ba? Dapat alam mo. So, kung hindi mo alam, yung pong tatlong boses na yun ang nag-aagawan sa atensyon po natin. Boses ng kaaway, ang dyablo, boses ng mundo, the system of the world, at boses po ng ating laman. Yung desire po ng flesh na ito. Okay? So, we should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Ang ganda nung kombinasyon na yun. We should live in this world, our lives, this is how we should live. With wisdom, with righteousness, and devotion to God. While we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. Yun, ang ganda. He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us His very own people, totally committed to doing good deeds, and you must teach these things and encourage the believers to do them. You have the authority to correct them when necessary, so don't let anyone disregard what you say. Di ba? Ito, just being honest, ano po? Di ba minsan ho, pag yung ganun dahan-dahan binabasa, may nagbabasa sa inyo, po sinusundan nyo, po binabasa. Parang mas maliwanag, di ba? Parang mas, nga no? Parang it's easier to understand. Nako niyo ho, sabi sa inyo, ang dami na hong tulong, ang dami na hong probisyon ng Panginoon para ho talaga maintindihan ho natin. Doon sa binasa natin diyan, pasok ho diyan yung past, present, and future. Okay? So, tingnan po natin. Verse 11, that's your past. That's my past. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. Yung kaligtasan po para sa lahat. In-offer po yan para sa lahat. Alala niyo po, paulit-ulit ko po sinasabi, ang tao. The problem of people, di ba? Ang problema po natin, hindi tayo makalapit sa Diyos. Hindi. Why? Because of sin. Kahit anong gawin natin, kaya anong sabi ni Paul? For all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 3. Okay? Dahil lahat nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kahit anong gawin ng tao, education, kapos, ito ang Diyos eh. Kahit magpakatalino ka, hindi ka aabot. Good works, kapos, hindi ka aabot. Sacrifice, kapos, hindi ka aabot. Kahit anong gawin mo, hindi ka aabot. Kasi ang sabi nga ng Bible, God is holy, we are sinners, and all of us come short. Kahit anong gawin natin, religion, come short. Sino ba nag-umpisa ng relihiyon? Yung mga relihiyong pantaong naririnig ho natin, ha? Ang dami natin relihiyon eh. Sabi ko nga po kahapon, ang mundo hindi galit sa Diyos. Gusto nga ng mundo, maraming Diyos eh, di ba? Kaya nga ang dami nating Diyos eh, di ba? Oh, may Diyos ka rito, ito Diyos ko, ito ang Diyos ko. Okay yan, kahit sinong Diyos, pwede yan. At the end of the day, yung mga Diyos natin yan, iisa lang din yan, punta lahat yan sa Diyos. Mali! Hindi yung maraming Diyos, isa lang ang Diyos. One God in three person. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So ang mundo hindi galit sa Diyos, ang mundo is galit kay Kristo. God, the world is not anti-God. The world is anti-Christ. Nakakon niyo po? So, ang tao hindi makaabot. So, ang ginawa po ng Diyos, Diyos ang gumawa ng paraan. Kasi yung kasalanan natin, sa ayaw at sa gusto mo, ang destination niyan, because of that sin, our destination is hell. That's the judgment of sin.
That's the demand of God's holiness. Ano ho? Ang kabanalan ng Diyos, ang justice ng Diyos, ang hinihingi, ano? Kamatayan, parusa sa kasalanan, doon sa dagat-dagatang apoy. Uy! Hindi ko lang po maintindihan, ano? Ang tao ho, we demand justice. Pag may pangit na nangyari sa atin. Di ba? Gusto natin justice. May nagnakaw, pumatay, nan-rape. Sa tamang isip mo, ang isinisigaw ng isip mo pag may nabasa kang ganun, dapat may justice. Dapat merong parusa, dapat may penalty. It's wrong. Morally, it's wrong. How can you demanding justice even though we know na maraming imperfection sa buhay natin, marami tayong maling ginagawa. And yet, when it comes to God, ayaw mo ng justice ng Diyos. Ang sasabihin mo, hindi, God is love. How can a loving God send people to hell? Totoo rin naman yun. Dahil ang Bible, wala kang makikita sa Bible na sinabi ng Diyos, gagawin ko ang impyerno, gagawin ko ang dagat-dagatang apoy para sa tao. Nowhere you can find that in the Bible. Hindi ginawa ang impyerno para sa tao. Ginawa ang impyerno para sa demonyo. Yun ang sinabi ng Bible. Pero ang tao, because we refuse the only way. Di ba? Ayaw mo nung iisa lang ang daan eh. Ayaw mo, saan ka pupunta? By default, doon ka pupunta. Not because of your sin, but because you refuse the only way that God has provided. Kasi nga po yung kasalanan, sinettle ng Diyos. Nako nyo ho, God fixed the problem. Kung ang problema ng tao kaya hindi makaabot sa akin ay kasalanan, okay, isosolve ko yung problema. Ano? I send my son Jesus to die for sin. So, nung namatay si Kristo, yun ang sabi, salvation is to all people. Yun. Para sa lahat. But you have to choose it. Kailangan mong maniwala, kailangan mong piliin. Kaya nga anong sabi? For the gift of God, the gift, regalo. Para mapunta sa iyo ang regalo, anong dapat mong gawin? Tanggapin mo. Hanggat hindi mo tinatanggap, hindi sa iyo yan. Pero para sa iyo yan. But you have to accept it. Hindi mo pwedeng bayaran kasi hindi na regalo pag binayaran mo. Hindi mo pwedeng pagtrabahuhan kasi hindi na regalo. Pag sinabing regalo, wala kang gagawin. Ang gagawin mo lang tanggapin mo at magpasalamat ka. Bakit to? Para walang magmamayabang. Yun yung Ephesians chapter 2 verse 8. So no one could boast. So walang pwedeng magmalaki. Isipin nyo kung ang kaligtasan kaya mong kunin sa sarili mo. Naku, hindi na ako pupunta ng langit. Ayoko na ng langit. Bakit to? Dito lang ho sa lupa, sawan-sawa na ho, nakakapagod na ho. Yung kayabangan. Di ba? Sabi nga ni Mike Hanopol, yung kanta niya, o kayabangan lang ang iyong nalalaman. Alala ko yung rock and roll nung ako'y high school eh. Di ba? Gusto nyo ba ng mayabang? Di ba ayaw nyo? Ayaw nyo ng mayabang. Bagamat minsan tayo mayabang. Di ba? Masakit sa tenga. Naiirita tayo pag may taong sobrang yabang. Isipin niyo po kung ang kaligtasan ay makukuha mo sa sarili mong sikap. Pagdating natin ng langit, punong-puno ng mayabang sa langit. Sasabihin ng tao, kaya ako nasa langit, nagsakripisyo ko. Alam mo, kaya ako nandito sa langit kasi nagsumikap akong maging mabuti. Kaya ako nandito sa langit kasi ganito ang mga ginawa ko. Naku, ayoko na pumunta sa langit. Dito lang sa lupa, nakakapikon na pag maraming mayabang. Tapos sasabihin natin sa langit, sariling sikap, naku po, mapupuno ang langit ng mayabang. Buti na lang po, ang ginawa ng Diyos, ang kaligtasan ko libre. It's a gift by grace through faith. Kailangan mong tanggapin ng may kababaan sa puso mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. So yung issue ng kasalanan, sinold na ng Panginoon. Wala nang problema. Ang gagawin ko na lang, tanggapin. Kaya sabi ni Jesus,
I am the way, no other way. I am the truth, no other truth. I am the light, there's no other light. Apart from me, without me, you can't go to the Father. John 14 and verse 6. Kuha niyo po. So, importante hong maintindihan natin yan. Kasi ho, yun po yung seed of humility na nilalagay sa puso natin ng Panginoon. Kasi ho, by nature, hindi ho tayo humble. By nature, mayabang po tayong lahat. Pero once you accepted the Lord in your heart as your Lord and Savior, yun. Yung buto, yung seed ng kababaang loob, yung seed of humility na itanim sa puso. Uy, meron tayong chance ngayong maging humble. Kasi lalago yun. It will grow. Magbubunga yun. Kaya hindi ho pwedeng maligtas ang mayabang. Bakit? Mayabang nga eh. Ayaw nga eh. Di ba? Pero may bayad doon, but you have to humble yourself before God. You have to admit. You have to say, Lord, I need you. Ako niyo po? So that's the past. Yun yung Pasko. Ano? Yung kaligtasan ko, nakuha ko yan dahil sa Panginoong Hesukristo. Siya ang nagbigay sa akin yan. It's a free gift from God. So that's the past. Settled na yung Pasko. Okay? Tignan niyo po yung sabi po dun sa verse 12. That's my present. Ito yung present ko. Ano yan? And we are instructed to turn. Kailan tayo ni-instruct? Ngayon. Tinuturuan tayo ng Diyos ngayon, di ba? We are instructed to turn. Tapos ka na dyan sa lumang buhay mo. Alis ka na dyan. Hindi ka na para dyan. Niligtas na kita. Ano sabi? And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. Ganda naman nun. Ano sabi ko ng Panginoon? My present, etong present life ko ngayon, etong buhay ko ngayon, ang tinuturo sa akin ng Panginoon ay ano? Iwanan mo na yung pamumuhay na parang walang Diyos. Ang dami yung tao, they said, they believe in God, but they live their lives as if there's no God. Di ba? Sasabihin na, may Diyos ako. Naniniwala ako sa Panginoon Diyos. Alam mo, sa totoo lang, born again ako pero non-practicing na ako ngayon. Alam mo, sa totoo lang, non-practicing Catholic ako, pero Catholic ako. Alam mo, iglesia ako pero non-practicing iglesia na ako. Nakarinig na kayo ng mga taong gano'n. Paano yun? So kung matutunan nyo na, non-practicing, pwede ba yun? Hindi ho. Ako nyo. Pag Kristiyano ka, anak ka ng Diyos. Kaya nga ang prayer ni Paul, help us to live worthy of our calling as children of God. Yun ang problema ho ng maraming Kristiyano. Parang ganito ho. Alam niyo yung come as you are na prinsipyo sa church? Come as you are. Gusto ng tao yan. Di ba? Come as you are. Totoo naman po. Biblical ho yan. Come as you are. Tatanggapin ka ng Panginoon Diyos. But don't you ever forget, yung adulterous woman, anong sabi ng Panginoon? Neither do I condemn you. Go and stay as you are. Yung ba sinabi ng Panginoon? Hindi ho Go and sin no more. I set you free. I don't condemn you. Pinatawad kita, itinayo kita, magpatuloy ka sa buhay mo, pero iwan mo na ang buhay mong makasalanan. Yun. Alam niyo yung gusto ko ng generation ngayon? I want you to accept me just as I am. But don't demand that I will change.
Hindi, tanggapin mo ako bilang ganito. Ay, nako. Pakituro nyo nga ho sa akin sa Bible kung may ganyan tinuturo ang Bible. Gusto natin, tanggapin tayo, pero ayaw mong magbago. Hindi ikaw magbabago, ayaw mong baguhin ka ng Diyos. Hindi ka talaga anak ng Diyos. Ako niyo po. Kasi imposible ho talaga. Imposibleng anak ka ng Diyos and at the same time gusto mo buhay na madumi. Imposible ho yan. Sinabi na ho ng Bible yan eh. Ano ang pagkakasundo ng liwanag sa kadiliman? Di ba? 2 Corinthians. Ano ang pagkakasundo ng buhay na Diyos sa Diyos-Diyusan? Hindi pwedeng magsama. Let me borrow yung sinabi po ni Apostle Paul. For I am the chief of the sinners. Diba? Yun ang sabi niya. Yun yung lumang buhay niya. Pero pansinin niyo kung ano naging buhay ni Paul. Parang ganito ho. Parang, if you're a child of God, if you are claiming that you're a child of God, you have a past, a good story to tell. Your past is a good story not because of your past. Your past is a good story because of Jesus. Nakarinig na ako kayo ng mga testimony na pag nakaupo kayo, nakikinig kayo, ang ganda naman ng testimony nun. Diba? Wow, ang ganda ng ang kulay naman ng testimony nun. Amen. Tapos lalapit ka, kapatid, na-bless ako sa testimony mo. Ang ganda ng testimony mo, nakaka-bless. Nakarinig na kayo ng mga ganyan testimony? Ganyan salita? Madalas, di ba? Eto ho, lagay na sa tamang perspective. Ano ang maganda sa istorya ng buhay na dati kang adik, nakulong ka, nakapatay ka ng tao, nagnakaw ka, dati kang prostitute, binibenta mo yung katawan mo, kay lalaki ka, kay babae ka. Anong maganda dun? Wala ko kung makitang maganda dun. Ang nakikita ko ho dun, durog na buhay. Wasak na buhay. Yun ang nakikita ko dun. At kailanman hindi naging maganda ang durog, wasak, madumi. Wala ko kung makitang maganda dun. Pero bakit nagiging magandang testimony? The only reason why it became a beautiful story when Jesus steps in. O, di ba? Magmula dun sa wasak, pangit, walang kahulugan, walang direksyon, durog, madumi, nung pumasok ang Panginoon, mula dun sa nakalalagyan na yun, inayos ng Diyos, nilinis ng Diyos, binigyan muli ng kulay ng Diyos. Kaya naging magandang patotoo. But without Jesus, there's no good story. Will you agree with me? My past? There's no good in my past. Ang dumi ho, ang pangit ho, ang baho ho. Kung pwede ngang itago, itatago mo eh. Niayaw mo na nga pag-usapan eh. Right? Pero ngayon, masaya kang ikinukwento yung past mo. Hindi yung dumi ang kinukwento mo, hindi yung ako minsan naguguluhan ako dun sa testimony ho eh. Bakit to? Tuwang-tuwang ikwento yung detalye ng dumi. Please don't get me wrong. Sasabihin ko yung dumi, pero ang ididetalye ko yung ganda ng ginawa ng Panginoon Diyos. Kasi yun ang dapat marinig ng tao. Hindi yung detalye ng dumi, hindi yung detalye ng lalim, hindi yung detalye ng kung ano-anong mga kalukuhan ang pinagagawa, kasalanan ng ginagawa, na para bang proud na proud pa akong kinukwento ko na ganito. Tapos kapiraso lang yung, pero nung dumating ang Panginoon, amen, binago buhay ko, that's it. What? 30 minutes mo, 45 minutes mo kwento yung detalye ng dumi ng lahat. Tapos 1 minute, si Jesus, sinave ako eh. Mukhang may mali doon.
I think something is wrong in that kind of testimony. Ang sabi ko doon sa teaching namin kahapon, sa pinag-aralan po natin, kahapon, kung nasa church po kayo, i-replay ko po. Masyadong subtle ang Diablo. Isa ho sa pangalan ng Diablo is deceiver. At mas nakakatakot po ang Diablo when he presented himself as an angel of light. Ako niyo po. Madaling maramdaman, madaling makilala ang boses ng Diablo. Kahit anong ganda ng sinasabi mo, kahit anong ganda ng intention mo, but if that tickles your pride, it's not of God, it's of the devil. Because the devil always appeal to the pride of man. Ano po? So kung magte-testimony po ako, okay. Alam niyo po dati po for ilang taon po. Magmula po nung nag-start po ako 76. Okay, 1976, natigil po ako 1985. Ilang taon po 'yon? 9 years. O hindi. Ilan? 11 years. Right? So 11 years po ako nandoon sa buhay na madumi, sa drugs. Okay. Oh, 11 years is 11 years, di ba? Progressive po yun. Yung ibang nanonood rito, kilala ba? Si Brother Bong, kilala. Alam mo ni Brother Bong kung gaano ako kabrutal pagdating po sa droga. At yun lang po alam niya nandoon. Yung ibang lugar para may panahon po na tumakbo po ako ng Cebu o kung saan-saan po, di ba? Okay, you know. Pero yung detalye ho lahat ng dumi, hindi ko na kukwento ho yun. So, kwento ko sa inyo yung detalye kung paano ako sinagip ng Panginoon. Kung paano dapat patay na ako, niligtas ako ng Panginoon Diyos. Kung paano yung milagro na dapat wala na yung sariling isip ko, baliw na ako, niligtas ako ng Diyos. Kukwento ko yung detalye nun. Hahabaan ko yung detalye. Bakit po? Kasi ang maganda ho, hindi ho yung dumi ko. Ang maganda ho, yung ginawa ni Kristo sa akin. That makes my life story beautiful because of what Jesus did. Amen po. So yun po yung yun yung present, di ba? Ang present ano po? I've been instructed, you've been instructed what? Live the godless lifestyle. Hindi ka na para dyan. Hindi na yan ang buhay mo. Niligtas ka na ng Panginoon Diyos. Yung sinful pleasure, hindi ka na para dyan. Okay? Pansinin niyo po yung sumunod. Ano po ang sabi dyan? We should live in this evil world with wisdom. You only get wisdom from the Word of God. Wala kang ibang pagkukunan ng wisdom. True wisdom comes from God. Okay? Meron pong wisdom coming from the world. Siguro po, one of this day, itong week na to, tuturo ko po sa the difference between the wisdom of the world and the wisdom of God. Okay? Kasi maliwanag sa Bible yun. Pinakita ko sa Bible yun eh. So, ang instruction po sa atin, iwan mo na yung godless living, yung sinful pleasure, that's not for you anymore. You're saved, you're past, I redeem you. So, this is how you live your present life. Present day. Ano? With wisdom. Ano ang sabi doon? With righteousness. Matuwid na pamumuhay. Tamang pamumuhay. Right living. Yun ang ganda. At ano po yung pangatlo? And devotion to God. Dapat ang priority na ng buhay natin ngayon ang Panginoon. Devotion to God. We need to fall in love with Jesus every day. And the only way for you to fall in love is for you to know that someone personally. Kanya po? Mahirap akong ma-fall in love sa isang tao na once in a while ko lang nakikita. Sabi ko nga po dati, I don't believe in love at first sight. Lust at first sight, pwede. Lalaki ako eh. Di ba? Pero yung love at first sight, personal ko ho ito. Huwag niyong sabihin na ito yung rule. Hindi o personal ko. I don't believe in love at first sight. But when I see my daughter, first time lumabas mula sa delivery room,
binigay sa akin nung nurse. That's the time I started to believe love at first sight. Ako niya na ho. At magmula ho doon, nag-grow, progressive ho. Hindi tumitigil hanggang ngayon. 25 years old na yung anak ko, pero ang tingin ko, baby pa rin. Yun yung devotion. Panatiko ba akong tatay? Hindi. Hindi ako panatiko. May devotion lang ako. May dedication lang yung pagmamahal ko sa anak ko. And no matter what, I love you. Yun po yung binibigay po sa atin dito. I want you to live your present life. I want you to live with wisdom. Paano ka makaka-live? How can you live a righteous living kung wala kang wisdom from God? Wisdom from God will help you to differentiate between what is right and what is wrong. Sa panahon ho ngayon, ang daming gray areas, ang hirap na hong makita ng black at white. Ang pressure ng mundo hindi na black and white. Ang pressure ng mundo, as long as it's good for you, then it's good. Relative na ngayon yung tama't mali. Ay, nako! Kung wala hong Diyos, hindi na ho natin alam yan. Gray na ho lahat ngayon when it comes to morality and happiness and values. Kaya ano sabi? I want you to live your present life with wisdom so you can live righteous and devoted to God. Ang ganda-ganda. And my future, ano ang future ko? Because that's my present, di ba? Future ko padating di ba? Future mo padating. Ano yung future? While we look backward, hindi. While we look forward with a hope. Oh, by the way, yung hope po ng Bible, hindi yung katulad ng hope ng mundo. Okay? I hope ma-promote ako next week. O, di ba sinasabi natin? I hope makarating ako doon. I hope mabili ko yan. Yung hope ng mundo eh. Ang hope ho ng Bible, hindi ganon. The hope coming from the Word of God is the confident assurance that it will happen. Sigurado ko. Okay? Sigurado akong dadating. Ano yon? Jesus. Ano sabi diyan? While we look forward with hope to the wonderful day. One day. Yun ang maganda ho doon. One day. Kaya, madami yung nagtatanong sa akin, Pastor, sa tingin mo, are we living in the last days? O, di ba? Palagi yung ganyan. Kasi, sabi sa prophecy, ganyan eh. Pastor, ano sa tingin mo? Are we living on the last days? Ang sagot ko po doon, yes. Really, Pastor? Oh. Every day is a last day. Or every day could be the last day. May assurance ka ba ng may Tuesday ka? Wala tayong assurance ng may Tuesday tayo. Ngayon, Monday. Pero wala akong assurance ng Tuesday. Kaya ano sabi ng Bible? Prepare. Be ready. Yun ang sinasabi ng Bible. Prepare to meet thy God. Be ready unto the day of redemption. Redemption ng kukunin na tayo ng Panginoon Diyos. While we look forward with hope to the wonderful day when the glory of the great God and our Savior Jesus Christ will be revealed. Ang sabi ho ng Bible, all eyes will see when He comes back. Amen po. Oh, that's good. Past, present, future. Dapat po yung timeline na ganun, maliwanag sa isip natin. So we can live a victorious life for the glory of the Father and for the benefits of the people around us. Because the way we live our lives will determine if the people around me will be drawn closer to Jesus or will be repelled away from Jesus. Amen po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo mamayang gabi. Maganda po yung Q&A natin. Okay? God bless you po and thank you for watching. Let's bow our heads in prayer. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong turo, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu Santo na nagbibigay po sa amin ng pangunawa, ng gabay,
at ng katuruan na nagmumula sa inyong salita. Purihin po kayo, Ama. And again, Lord, I commit everyone to you. Bless them and give them a wonderful day today, Lord. A day of favor and blessing. Thank you, Father, for all this we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you po.